dinadaanan ng video na to. Ang video po na to ay continuation ng dalawang last video ko kung saan tinalakay ko po yung Mateo 6 at kung yung mga talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto kong bigyan ng din ng talinghagang ito upang maintindihan nyo, kasi sa last video ko hindi ko nabigyan na paliwanag ng mahaba at dahil sa napakahaba ko ng video ngayon po, bibigyan kong kahulugan na ayon sa aking pangunawa na sana'y maintindihan nyo. Salamat po, pakinggan po natin yung video audio Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kabuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Maglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya kung narinig niyo po, sinasabi ng ating Panginoon, hindi po tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Ngayon, iiwan ko po sa inyo ang tanong na to. Kung kayo po ang papipiliin sa dalawang Panginoon, sino ang pipiliin nyo? Ang Diyos o kayamanan? Iniwan ko po sa inyo ang tanong na yan at sagutin nyo sa huli ng video. Ipaparinig ko po sa inyo ang isa sa maaaring maging basihan nyo kung ano ang dapat nyong piliin. Tuloy po natin. ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Narinig niyo po, ang sinasabi niya, assured sa inyo ng Panginoon na huwag daw niyo pong alalahanin ang ating kakainin, iinumin at susuotin. Bakit? Pagkat mas mahalaga ang buhay. Ano ho ba ang implikasyon nito na sinasabi ng ating Panginoon na maaari niyong pagbasihan kung bakit saan kayo dapat pumunta? Ang sinasabi po niya ay ganito: ikaw po ay buhay. Unang-una, dapat ka magpasalamat. Pangalawa, siya po ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Kaya ina-assure niya sa iyo na huwag mo alalahanin ang buhay, ang pagkain mo, iinumin at dadamitin. Kasi kung i-provide niya sa iyo, ang kanyang niya sa iyo ang buhay mo, ipoprovide niya rin yung pagkain, inumin at dadamitin mo. Ina-assure po ng Diyos na may kakainin ka, iinumin at dadamitin. At ituloy po natin ang ina-assure sa atin ng Panginoon bago ho kayo mamili kung Diyos ba o kayamanan. Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya nagtitipon sa kamaling. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit kaunti man lamang sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Narinig niyo po, ang sinasabi po ng Panginoon, huwag po kayong mag-alala kasi unang-una, ang Diyos po ang nag-assure sa inyo na kung ang mga ibon hindi nagtatanim, hindi nag-aani, ay pinapakain niya. Maski ang mga bulaklak at damo na binubuhay niya, bukas ay susulugin na, pinaprovide pa rin ng Diyos. Ikaw
pa kayang tao, ina-assure niya sa'yo na ako bahala sa'yo. At huwag kang mag-alala kasi sa bawat pag-alala mo, umiiksi ang buhay mo. Bakit ka mo? Kahit wala kang problema, kahit wala kang karamdaman, kung lagi ka nag-aalala, humihina po ang katawan mo, ang immunity mo, at maaari kang mamatay sa pag-aalala dahil humihina ang katawan mo. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Imagine nyo, sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala sa kahit anong bagay na ikailanganin mo para mabuhay dahil ipro-provide niya sa iyo yung mga kailangan mo. Diyos po ang nagsasabi sa inyo yan, ha? Pagpiliin nyo kung kayamanan o ang Diyos. O tuloy pa natin. Sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Kay ligid ng inyong pananampalataya sa Kanya. Nagagalit po ang Panginoon. Ang liit ng pananampalataya nyo sa Diyos. Ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. Lahat po na nakikita nyong bagay sa mundo at tinutungtungan natin sa mundo, araw, bituin, buwan, langit, lahat po yan pag-aari ng Diyos. Yung mga pangangailangan mo pa, ang hindi niya ibibigay sa iyo na ikaw na sumusunod, nakikinig, naniniwala at gumagawa. Huwag kang matakot. Ipoprovide ng Diyos ang mga bagay na kailangan mo upang mabuhay. Take note po, ha, yung ina-assume ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan doon sa mga tao lang kung sumusunod, gumagawa, nakikinig at naniniwala sa Diyos. O pumili po kayo. Pipiliin nyo ba ang Diyos o kayamanan? Tuloy pa ho natin. Huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o lamig. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ang napapahala sa mga bagay na yan. Narinig nyo? Nadya-justify lang po yung sinasabi ko na yung mga hindi nakakakilala sa Diyos ang hindi mako-cover ng mga ganong benefits na binibigay ng Diyos. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala na kapusin, huwag kang mag-aalala ng iyong inumin, kakainin at dadamitin pagkat ipoprovide ka niya. Yung mga binibigay sa iyo ng kayamanan, maibibigay din sa iyo ng Diyos. Sige, mamili ka, ha? Tuloy pa natin. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Sali, ang pagsikapan ninyo ng higit sa lahat ay ang pagharian kayo ng Diyos at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Narinig nyo? Ina-justify ng salita ng Diyos na huwag ka mag-alala. Lahat ng kailangan mo, alam niya na. Kaya ang sinasabi niya, pag sumikapan mo na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Yun ang sinasabi ko mong sumunod, makinig, maniwala at gumawa na ipoprovide ng Diyos yung kailangan mo. Kaya po sinasabi niya, huwag kang mag-alala, mamili ka. Diyos ang piliin mo, hindi kayamanan. Kayang i-provide ng kayamanan ang sinasabi mo, pero mas kayang i-provide ng Diyos ang kailangan mo. At ano ang benefits doon? Nakaiba doon sa kayamanan na kung sasakaling pipiliin mo, yun ay ang kapayapaan, ang peace of mind. Imaginein mo, pinubide na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo na kaya rin na may provide ng kayamanan, pero hindi po kayang i-provide ng kayamanan ang peace of mind na ibinibigay ng Diyos. Kaya sumunod po kayo sa Diyos, gumawa, makinig at maniwala, ibibigay niya sa iyo ang kailangan mo na higit pa sa kailangan ng na ibibigay ng kayamanan. Ituloy pa ho natin, pakinggan nyo. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan.
naririnig nyo? Lahat ng inyong kailangan, which is nakaatas dito, yung mga kailangan nyo sa buhay. Hindi po yung mga luho. Ang binibigay niya is yung kailangan mong mabuhay. Basta ang sabi is lahat ng kailangan yung kailangan. Kung kailangan mo siguro ng kotse o bahay, ipoprovide din ng Panginoon yan. Pero doon sa panahon na hindi ka mapapahamak o mapapasama. O tuloy pa ho natin. Kaya na, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo ito harapin kapag dumating na. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. O narinig nyo, ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag mo isipin yung long-term na epekto ng pagsunod mo sa Panginoon. Kasi ang bukas pa lang, sagot niya na. Bakit iisipin mo pa yung long-term? Araw-araw kayo po-provide ng Diyos kung ano kailangan mo. Ako po ay hindi, namumuhay po ako. Hindi man perfecto, pero ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa Diyos na ipaalam sa tao na may Diyos, ano ang benefits, ako po ipinoprovide ng Diyos. Hindi man po sobra ang ibinib ng pera ko, pero hindi po ako kinukulang. Ngayon, sa lahat ng sinabi ng ating Panginoon, na i-assure niya sa iyo ang lahat ng kailangan mo na katulad ng ibinibigay ng kayamanan, may advantage po ang pagpili sa Diyos. Ano po yun? Ang kapayapaan. Maaaring ibigay sa iyo lahat ng gusto mo ng kayamanan, pero hindi po, wala pong assurance ang ibinibigay ng kayamanan na may kapayapaan ka. Kaya po, kung ngayon ikaw ang papipiliin ko, kanino ka maglilingkod? Sa Diyos ba o sa kayamanan? Kaya kayo ang pumili. Tandaan nyo, kaya pong i-provide ng Diyos ang binibigay ng kayamanan, pero hindi po kayang ibigay ng kayamanan ang ibinibigay na kapayapaan ng Diyos. Mamili po kayo. Ito ho ang aking bilang paalala. Hindi po mahihirap, masama ang kayamanan. Pero hindi po binanggit ng Diyos to. Uunahin mo ang Diyos. Pwede pong piliin ang kayamanan, ang Diyos, kasunod ang kayamanan. Pero hindi pong pwedeng piliin na ang kayamanan, kasunod mo lang ang Diyos, dahil mapapahamak ka. Yan po ang patunay na kilala ko ang Panginoon, alam ko po ang sinasabi niya, at alam ko po ang sinasabi ko rito. Kaya, sino ka man, nasan ka man, huwag matakot. Si Jesus ang bahala sa iyo, pagkat mahal ka niya. Pumili ka ngayon, sino paglilingkuran mo? Diyos o kayamanan? Salamat. Amen.